What's up mga ka-snowman? Question number 6 naman tayo. So kukunin natin yung pressure difference dito hanggang dito. So magkaiba na yung pressure nila dito kasi closed na siya. Hindi na siya katulad nito na same yung pressure dito. Kasi ito open. Ito naman closed, so hindi natin sure. So ang gagawin ko dyan, parang pwede siyang isa-isa. Meron kasi itong delta P na positive kasi bumaba ka. And then delta P uli na positive. And then meron ka ditong delta P na negative. Pataas. So itong part na to, may delta P ka rin dyan na positive, may delta P na negative. Pero same yung height nila. And then same din yung gamma nila. So ibig sabihin makakancel lang yun, so hindi natin kailangan. So pwede na tayo ditong mag-move kasi same naman din yung pressure nito hanggang dito. So pwede natin dito dumaan. And yung delta P dito is 0 kasi same liquid and same height. Ganun yung pwede natin isipin. So ibig sabihin, pag-a-addin lang natin tong lahat ng to. So we can say that yung total delta P or PA minus PB equals siya sa, mag-i-start tayo sa B. Convert muna natin to. 0.07, 0.08, ito ay 0.15. So kunin natin yung change in pressure dito. Pwedeng dire-diretso na. Positive yan. 0.8. Pwede pala natin kunin yung pressure head na pag dinivide to by 9.81. Tapos di na kailangan isulat yung 9.81 dito. Pero pwede rin to. Mafa-factor out din naman. Ito ay 0.8 times 0.07, 9.81. Tapos ito positive pa rin. Ito naman is sa mercury. 0.8 or 0.08, 13.6, 9.81. And then negative na dito pataas. So yan ay, ang sum nito is 0.3 times 0.7, 9.81. So as you can see, may 9.81 sila lahat. Pwede man na lang i-divide to by 9.81. And yun yung pagka-calculate ng pressure head. Parang instead na pressure head yung i-equate natin. Tapos yung usually na pinipili na pressure head is pressure head ng water. So ang pressure head is equal lang siya sa, yun lang din mismo. H pala ang tawag sa kanya. H is equal to P over gamma. Kung H pressure head ng water yan, gamma head ng water to. Gamma ng water to. So we can solve. Pagpalagay PA minus PB, ibig sabihin sa B kayo magsisimula. And then pag PB minus PA, sa A kayo magsisimula. So makaka-affect yun kung positive or negative, tsaka kung alin yung mas malaki. So kahit alin naman dun yung simulan. So try natin i-solve ito. Ang nakuha ko ay 9.16254 kPa. Positive. Ibig sabihin,
Mas malaki yung PA kay PB. And then pag tinry nyo naman na PB minus PA, dito kayo magsisimula. Tapos ito yung magiging positive delta P. Negative delta P, negative delta P. Mababago lang yung sign. Ang makukuha nyo dyan is ganito. Ibig sabihin, mas malaki PB minus PA tapos negative. Ibig sabihin, mas malaki pa rin yung PA. So either way, makukuha nyo kung alin yung mas malaki. Although hindi naman in-specify dito yung kung alin yung hinahanap na mas malaki. So pwede na lang sabihin na delta P is equal to 9.16254 kPa. So hindi naman mahalaga sa tanong kung alin daw yung mas malaki. So pwede na ito yung final answer. That's it guys for number 6.